Amen. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. Welcome po sa bawat isa. Nais ko po kayong batiin ng magandang umaga dahil parang umaga po yung ating worship hall ngayon. Si Bishop Eli po na ating senior pastor ay nasa isang church po sa may Kalumpit. So meron pong isang pastor doon na talagang masasabi natin na sila ay nagtayo ng church, if I'm not mistaken, and then ngayon po yata i-inaugurate or i-bless, tapos si Bishop po yung kinuha nilang speaker. So salamat po sa mga nag-pray sa kanya. And right now, we're going to talk about, isa po pa rin sa part ng ating series tungkol sa pangalan ng ating Panginoon. So in-establish po natin yung katotohanan in the past few weeks na ang pangalan ng Panginoon ay napakasagrado. Ang pangalan ng Panginoon ay walang katulad. Amen po ba? Ang pangalan ng Panginoon ay walang kapantay. Kahit yung mga karamdaman, kahit yung kamatayan, kahit yung mga problema. At tinignan po natin nakaraan na mukhang sa ating pananalangin, sabihin nyo nga po ulit, panalangin. Sa ating pananalangin, malaki po ang tinutulong ng pangalan ng ating Panginoon. So sabi nga po natin, bakit kaya pag tayo nananalangin, pagkatapos nating manalangin, sinasabi natin ay sa pangalan ni Jesus. So nakita natin na sa pamagitan pala nun, pag hindi mo binanggit yon, hindi rin talaga magkakaroon ng bisa yung pangalan natin kasi wala naman tayong kayamanan. Wala naman tayong kapangyarihan, maliban lang sa ating Panginoon. So ngayon pag-uusapan po natin, paano ba natin gagamitin ang pangalan ng Panginoon? So when you hear TikToks or Reels or any shows in the US, minsan binabanggit nila yung pangalan ni Jesus na kasama ng mura or sa iba ay expression. Dalangin ko po na hindi dumating sa atin yon. Kaya lang po sa mga Pinoy, pag nakakita ng maganda, ano sinasabi? Diyos ko. Pag nakakita ng pangit, mas lalo na. Pag nakita ng mga bagay na parang na-bless sila, ginagamit. So ngayon, titignan po natin sa umagang ito, karapat dapat bang gamitin ng normal o casual ang pangalan ng Panginoon. So that's why our message was entitled, The Responsibility to the Name of Jesus. So pwede po bang tumayo tayong lahat bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Sabi po sa Acts 16, ang mga nandito po ay sila Apostle Paul. So isa po siya sa mga apostle or disciple ni Lord na binigyan ng title na apostle. Tas mukhang sa pananampalataya natin, siya na yung huli. Okay? Kaya pagka dumating si Pastor Eldan, tinawag niya yung sarili niyang apostle, ilipat na po kayo ng church kasi tawag doon, fake na po ako. Kasi mukhang ang apostle dapat lang doon sa mga binigyan ng title sa Bible. Okay? So tingnan po natin Acts chapter 16. So pag sinabi pong Acts mga kapatid, these are, yung chapters na to ay mga gawa, literal na ginagawa ng mga disciple. So ano kaya nangyari sa kanila noon? Ito po yung masasaksihan natin. Isang araw, papunta kami noon, next na lang natin kapatid. Isang araw, papunta kami noon sa lugar kung saan laging nagpe-pray ang mga tao. So parang papunta po sila sa prayer gathering. Nung may nasalubong kaming batang babaeng alipin, sinasapian siya ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng powers na mahulaan ang future. Malaki ang kinikita ng mga amo niya dahil sa panghuhula niya. Sinundan niya kami ni Paul. Tapos sinisigaw niya na, lingkod ng kataas-taasang Diyos ang mga taong ito. Sinasabi nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Ginawa niya to sa loob ng maraming araw. Hanggang sa nairita na si Paul. Hinarap ni Paul yung babae. At sinabi niya sa Espiritu, sa pangalan ni Jesus Christ, inutusan kitang lumabas sa babaeng ito. Pagkasabi nun, lumabas ang Espiritu sa babae. Pinagpala po ni Lord ang pagkabasa ng kanyang salita. Makakaupo na po tayong muli. Pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral tungkol sa pangalan ng Panginoon. So before we go or we dive deep doon po sa talakayan tungkol sa ating responsibilidad sa pangalan ng ating Panginoon, tandaan po natin na sa ating mga disciples, sa ating mga tagasunod ni Lord,
mukhang kailangan nating ma-realize na sa pangalan ni Jesus, we have the greatest authority. Meron daw tayong authority, otoridad, or somewhat power, or somewhat parang power to influence. And then, maliban doon, hindi pwedeng basta may authority ka, dapat makita mo na meron kang responsibility every time na gagamitin po natin ang salita ng ating Panginoon or ang kanyang pangalan. So let's talk about the first one. We have the greatest authority. Sabihin nyo nga po ulit, authority. Okay. We have the greatest authority in the name of Jesus. Sa pangalan po ni Jesus, mga kapatid, pakinggan nyo po ito. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat isang mananampalataya, take note, bawat isa, binigyan tayo ng otoridad over disease, authority over demons. At binigay ito ng Panginoon sa atin. Pastor, ibig sabihin, pwede kami magpagaling ng mga tao? Pwede kami magpalayas? Bago natin ito sagutin, tignan po natin kung paano po ito ibinigay ng ating Panginoon. Tignan po natin sa Matthew chapter 10 verse 1. Sabi po ng verse natin, tinipon ni Jesus ang 12 disciples at ano po sinabi? At binigyan niya sila ng authority. At ano po yung authority na yun, mga kapatid? Mamahala sa gobyerno? Hindi po eh. Ang specific authority po na yun ay magpalayas ng masasamang spirito at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. So ibig sabihin pala, mga kapatid, sa buhay natin, tandaan natin, si Lord ang nagbigay ng authority na yan, pero pagdating sa area ng karamdaman at ng mga kaaway natin, we have the authority over disease. Ano po yung disease na yan, mga kapatid? Lahat na naisip yung karamdaman. Pwede pala na pag-pray natin ang mga karamdaman natin. Mga kapatid, hindi ko na po kayo tatanungin ngayon, sino po dito ang may mga karamdaman? Right? Pero alam niyo po ba, ang challenge nyo sa bawat isa, start praying sa inyong karamdaman. Minsan nagpapapray tayo, Pastor, pag-pray niyo po kami. Ate, kuya, pag-pray niyo po kami. Pero nag-pray ka ba talaga para sa iyong karamdaman? Meron bang sakit sa inyong family? Dumating na po ba sa time na sinabi niyong, anak, halika nga dito, pagpe-pray kita? Dumating na po ba? Dapat po, starting today, we would realize na meron pala tayong authority over yung mga karamdaman, ailment, or sickness sa ating mga buhay. Huwag tayong papayag na ang karamdaman ay nagtatagal sa ating pamilya. Amen po ba doon? Kasi we have the power. We have the authority. At kung maalala niyo po, mga kapatid, yung message natin last time, meron pong isang pilay. At ano po sinabi nila Paul doon, nila Peter and John, wala kaming pera, pero ang meron kami ay ibibigay namin sa inyo. At ano po iyon? Yung tungkol, yung kapangyarihan, yung pangalan ni Jesus Christ. Wala po tayong pinagkaiba kila Peter and John, maliban na lang po siguro sa faith. Kaya next time po, mga kapatid, kapag may karamdaman sa bahay, ipagpe-pray natin sila. Sino po dito yung magtatry na gawin po iyon simula ngayon? Amen? Pero wag nyo na pong buksan yung bahay nyo, lagyan nyo ng signage, healing ministry. Baka iba na po yun, tas may bayad na, no? Okay? Ibig sabihin lang po, bago kayo mag-chat kina Doc Joy, isipin nyo muna yung pambayad nyo. Okay? Biro lang po, magbayad po kayo. Pero, make it sure na you are dependent first of all sa ating Panginoon. And then you take those medicines. Or you go to the doctors. Pero minsan, sana naman makaranas tayo na bago tayo pumunta sa kanila, nakita natin ang healing power ng ating Panginoon. Tama ba yan? Kaya sabi ni Peter, in the name of Jesus, rise up and walk. Yan yung pinag-aralan natin last time. At tumayo ng halos papatalon yung pilay dati. At siya'y nakakalakad na muli. Ngayon, tignan po natin. Yung isa po sa pangyayari sa ministry ni Paul, napakatindi. Bakit po? Tignan niyo po ito. Siguro nga po, dito nakuha ng isang religion yung kanilang estilo. Pero mamaya, magbibigay po tayo ng konting reminders dito. Sabi po sa Acts 19 verses 11 to 12, pa-next na lang, brother. Ginamit ng Diyos si Paul para gumawa ng mga, ano daw po, mga kapatid, pambihirang himala.
So wala na si Jesus nito. Naalala niyo po, si Paul actually di niya nga na-meet face-to-face si Jesus. Pero ginamit ng Diyos si Paul para gumawa ng mga pambihirang himala. At tignan niyo po yung nangyari sa verse 12. Kahit mga panyo o damit na galing sa kanya, kapag dinadala yun sa may sakit, ano daw po nangyari? Gumagaling sila. Kaya lang po nangyari sa Pilipinas ay, baka may ganun po dati dito, okay? Itataas yung panyo, may payong pa, di ba? Tapos ipapahid. Ngayon, mga kapatid, maganda po na tignan natin yung mga ganyan na ang power wala sa panyo. Okay po ba yun? Baka mamaya yung mga cell group yan, nagpapahira na ng panyo, mga ganyan. Okay, pinangiti ko lang po kayo, pero tignan niyo po kasi yung first na linya ng ating pag-aaral. Ginamit ng Diyos si Paul. So malinaw mga kapatid, na ito'y galing pa rin sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Pero yung sobrang tindi kasi ng power na yon, na to the point yung mga bagay na walang buhay, ginagamit para maging kasangkapan ng kagalingan. So wag nating ma-misinterpret mga kapatid na mamaya yung mga panyo dyan. Pastor, hawakan mo nga yung pitaka ko para dumami. Hindi po tayo ganun. Okay po ba yun? Pero dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Malinaw po ba mga kapatid? Tapos ito na po, ang ganda kahit mga panyo o damit na galing sa kanya, kapag dinala yun sa may sakit, gumagaling sila. Kasi siguro walang kaparaanan ng mga tao na dalhin ang mga may sakit kung nasaan yung mga disciples. So siguro yun yung kaparang sinabi nila, pwede po bang ganito na lang? But right now, we can come to God, right? Si Jesus, pwede tayong lumapit sa Kanya, tumawag sa Kanyang pangalan. At sabi po sa verse 18 na Matthew 10, sabi po sa pag-aaral natin, at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Sabihin nyo nga po ulit yung salitang ito, lahat. So minsan naisip natin, okay, ang pinagaling ni Peter noon, last week, ay physical. Pero pag sinabi pong lahat mga kapatid, ano na po ba ang mga karamdaman ngayon? Hindi lang physical, pati emotional and mental illnesses. Do you believe, my brothers and sisters, na kayang pagalingin ng Panginoon ang lahat ng uri ng karamdaman? Amen, amen, amen. Mga kapatid, in our cell group, dumating na ba sa time that when you pray, you are so excited? Kasi alam mo sa prayer na yon ng cell group nyo, hindi ka parang kinakabahan, kundi excited ka na may mangyayaring healing sa kalagitnaan nyo. O yung iba sa atin nagpe-pray, hindi na makatiis kasi kain na ng merienda. It's time, mga kapatid, that we will spend more time sa prayer. Amen. Rather than sa leader, salita ng salita. At sharing ng bawat isa. Pwede ba yun, mga kapatid? We pray, and we pray. At mga kapatid, dumating na ba sa panahon na yung mga sakit talagang inuutusan natin na umalis in Jesus' name? Gawin natin palagi, mga kapatid. So whenever you feel down or parang you feel lonely, pwede mo sabihin, Lord, itong spirito na to ng sadness, pinapalayas ko to in your mighty name. Hindi kaya pwede rin natin pag-pray, Lord, itong spirito ng kahirapan ay pinapalayas natin in Jesus' name. Kaya mamaya, yung magigibing dito, yun na lang yung sasabihin. Ay, biro lang po, okay? Pero nakuha po natin, minsan, hindi natin alam gamitin yung pangalan ni Lord. Kaya ang tanong po sa atin, how much power are we missing out? Because we don't really believe. So sabi ng Lord, anak ko kayo, mahal ko kayo, lahat pinagkakaloob ko sa inyo. Pero minsan, we live our lives sa sobrang defeated. Kasi hindi natin nare-realize yung power na meron sa ating Panginoon. Sino po dito yung ready na manampalataya muli sa ating Panginoon? Amen? Amen, amen. So binigyan tayo ni Lord ng authority sa kanyang pangalan, pero pangalawa po, dito po tayo magbibigay ng di in conte dahil ito yung nasa background ng ating story. So kanina over disease, pangalawa po sa ating mga kaaway.
sa mga demons. Ito po yung kumbaga minions ng ating kaaway. So if we will look again at our story, naalala niyo po, papunta sila sa isang prayer meeting, tapos merong isang babae doon na walang ibang ginawa, kundi ma-realize nila na mukhang pinagkakakitaan siya. Bakit po pinagkakakitaan, mga kapatid? Mukhang yung babaeng ito may kakayahang manghula. Pero take note, lilinawin po ito, mga kapatid. Dinideceive lang niya yung mga tao. Hindi niya talaga nahuhulaan. Pero yung mga tao, bilib na bilib, kasi mukhang nangyayari nga. So mga kapatid, meron ba nagpahula dito? Mga kapatid, tignan niyo po mamaya ano nangyari. Tapos pinagkakitaan lang siya ng mga amo niya dahil sa kanyang panguhula. Tapos alam niyo po, nung parating sila Paul, itong bata na to nag-react. Ba't siya nag-react? Merong something sa kanya eh. Yung something sa kanya, ito po'y ginawa. Nagsisigaw siya. At ano yung sinigaw? Alam niya kung sino sila Paul. At ang sinigaw niya, lingkod ng kataas-taasang Diyos ang mga taong ito. Tapos pinagsisigawan niya ito sinasabi nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Hindi pa nagsasalita sila Paul. Pero alam na nung something na nasa sa loob ng batang yon kung ano yung mission nila. Alam na alam eh. Kaya alam niyo po yung makikita nating prinsipyo dito, mukhang yung mga kaaway natin, yung mga demons, kilala nila si Lord. Pero mukhang dito lang. Mukhang dito lang. Kaya parang nung dumating sila Paul, disturb sila. Disturb sila. Kaya minsan nga po siguro iniisip natin, no? Tayong mga anak ng Diyos, minsan kapag nakakapasok kayo sa school, sa work, meron talagang mangiinis sa'yo. Meron talagang mamimikon sa'yo. Kasi they feel disturbed pag nandyan ka. Amen ba doon? Dapat mapalayas yun. Pero wag naman sana, ikaw yung nangiistorbo. Wag naman sana ganun, okay? Ganda-ganda na nangyari. Pagdating mo, parang, ay, ayoko dyan. Ayoko sa cell group na yan. Puro away. Puro pananakit. Sana pag dumating yung mga tao dito sa Zion, by the way, sa mga first time, mahal po namin kayo, welcome po. Sana ma-feel nyo ang presence ng Panginoon. Kaya tignan niyo po, hindi pala siya pinalayas kagad. Tignan niyo po yung next na verse natin. Ginawa niya to sa loob daw ng maraming araw. Hanggang sa nairita na si Paul. Hinarap ni Paul yung babae at yun na po, pinalayas niya yung spirito. By the authority na binigay ng Panginoon. Kaya sabi niya sa pangalan ni Jesus Christ, inuutusan kitang lumabas sa babaeng to. Pagkasabi nun, lumabas ang spirito sa babae. At itong masaklap, mga kapatid, pinagkakitaan siya, right? Nung nawala na yung spirit na yon, by the way, that's a spirit ng hindi talaga foretelling, kundi deceiving. Hindi na kumita yung mga boss niya. Talo yung business. Kaya nangyari, mga kapatid, galit na galit sila, tapos sinumbong na nga po later on, mababasa nyo. Pero tignan nyo po, kapag lumaya ang isang tao, or in other words, sinasabi natin na deliver, when deliver comes to a person, it affects the whole life. Amen ba doon? Hindi yung isang part lang eh. Pag totally na deliver ang isang tao, it affects the whole life. Physical, moral, and kayo na po nagsabi niyan. So we have the authority over disease, praise the Lord. We have the authority sa mga demons, pero tandaan niyo po ito, dahil lamang sa pagkilos ng ating Panginoon. So balikan po natin yung verse natin kanina. Ginamit ng Diyos si Paul, pero ito po yung katapusan. Pati ang mga masasamang spirito lumalayas din dahil sa pagkilos ng Panginoon. Mga kapatid, wala sa tao. Malinaw? Wala sa tao. Pero binigyan tayo ng authority over those things. Kaya nga mga kapatid, dumating na ba sa time na naka-experience kayo ng ganito? So si David Wilkerson po mga kapatid, isa po siyang sumusulat, writer, tapos isa po siyang minister. Nung nasa New York po siya, may na-encounter po siyang isang gang. Tapos kailangan niyang dumaan talaga doon kasi papunta siya sa kanyang may ministeran. Kaya napansin niya, sinusundan na siya. Tapos nung aatakihin na po siya, hindi niya po alam kung saan siya pupunta. Ang ginawa na lang po niya, pumalakpak siya na malakas. Tapos sinabi niya, praise the Lord!
At bigla po nag-atrasan. Umatras yung mga taong nagtatangka sa kanya pagkabanggit niya nung salitang, praise the Lord. Because ito po yung sinasabi natin kanina eh. Hindi natin napapansin. Because anak tayo ng Panginoon, dala natin ang kanyang pangalan na ano po, meron tayong authority over those things na pinapadala ng kaaway para sirain at atakihin ka. Sino po dito yung willing next time mga kapatid, na kapag may threat sa buhay mo, hindi magandang nangyari, gagamitin mo ang pangalan ng Panginoon para maghari sa buhay natin. Amen? Amen. Pero kapag nagkaagulo sa bahay, huwag kang palakpak ng palakpak, tapos babanggitin mo to. Pero tignan nyo mamaya yung authority tsaka yung responsibility to that. Kaya mga kapatid, next time, if you feel that you are being tempted to sin, banggitin mo ang pangalan ni Lord. If you feel na gusto mo maipag-away, kapatid, wag nyo nang ituloy. Parangalan mo ang Panginoon, matitigil yan. Amen ba doon? Kapag may hindi maganda nangyari, ipangalandakan mo ang pangalan ng ating Panginoon. And there's this one missionary po na napunta po siya sa isang malaking farm. Tapos magkakaroon po ng isang evangelistic na crusade doon. Tapos sabi niya, bago po siya mag-minister sa evangelistic meeting na, ibig sabihin po ng evangelistic meeting, isa pong gathering kung saan isi-share si Jesus. Lumabas po muna siya, sabi niya, magpe-pray ako, kailangan kong paghandaan ito. So lumakad siya doon sa malayong part ng farm. Habang nakapikit siya, pagdilat niya, hindi niya napansin na yung isang bull doon, isang toro doon, ay papalapit na at susugurin siya. Tapos tumakbo po siya eh. Kasi syempre, kailangan mong protektahan yung sarili mo only to realize na wala na siya mapupuntahan. At alam niyo po ang sinabi niya, sumigaw din siya ng, pwede bang sigaw natin, 1, 2, 3, let's do it. Yun, sumigaw din, alam niyo po ginawa ng, well-documented po itong story na to. Alam niyo pag ginawa nung nag-charge sa kanya na animal, atras din siya. Atras din siya. Kaya mga kapatid, we have the authority over disease and demons. Meron tayong pwedeng panghawakan ng matinding pangalan, pero wag niyong kakalimutan ang panghuli nating tatalakayin, na sa paggamit natin ng pangalan ng Panginoon, matinding responsibilidad ang hinihingi sa iyo at sa akin. So dito po natin titignan na parang pambalansi po ito nung first part. Very amazing that we can heal diseases in the name of Jesus. We can cast out demons in the name of Jesus. Pero yung responsibility sa pangalan ni Jesus, kailangan pangalagaan natin. So tignan po natin. Sa Acts chapter 19, may pangyayari po doon na tignan nyo at sabihin nyo sa akin mamaya kung ito ba ay isang tragedy or isang comedy. Bakit po? Tignan po natin. Verse 13. Sinubukan ng ilang Jews. Tignan niyo po yung word, ha? Sinubukan. Sinubukan ng ilang Jews na, ano daw po, gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesus para pagalingin ang mga sinasapian ng masamang spirito. So siguro ito po yung naisip natin, sabi ni Pastor, gamitin natin yung pangalan ni Jesus para magpagaling. Pero tignan niyo po yung kasunod. Sabi nila, pinapalayas kita sa pangalan ni Jesus. Okay na po sana eh. Okay na po, di po ba? Yan yung pinag-aaralan natin eh. Kaya lang hindi pa sure. Kaya sabi, pinapalayas kita sa pangalan ni Jesus. Yung pinipreach si Paul, pwede ba yun? Itong karamdaman na to, pinapalayas kita sa pangalan ni Jesus na binanggit ni Pastor Eldang kanina. Parang ganon. So, would you think that this is a tragedy or a comedy? Tignan natin. Tignan niyo po yung kasunod. Verse 14 says, medyo nakakakilabot po itong verse 14, pero tignan niyo po yung principle nito sa responsibility natin. Ginagawa ito ng 7 anak ni Sceva. Sino po sila? Anak nung mala bishop nun. Ako yata. Okay? Pero tignan niyo po, kasi parang feeling nila, kung si Jesus nagpapagaling, akala nila nandun sa paggamit, pagsasabi ba, nung pangalan ni Jesus. Pero tignan niyo po, ito po yung nakakakilabot. Pero sinagot sila ng masamang spirito, kilala ko si Jesus. Kilala ko rin si Paul. Pero who you?
Alam mo yung masagot ka ng gano'n, siguro grabing dagok sa atin. Kakanta-kanta ka. And then someone will say, kilala ko yung kinakanta mo, pero totoo ba yan sa buhay mo? Ginagamit mo yung pangalan ni Jesus, nagpe-pray ka, pero authentic ba yan? Genuine ka ba talaga? Tunay ka ba talaga? Kaya first responsibility natin, mga kapatid. Number 1, dapat siguraduhin mo nakilala mo talaga si Jesus. Na meron kang relationship with Jesus. Balik nga natin. Meron kang relationship with Jesus. Sure ka na ba, kapatid? Sure na ba kayo? Paano po yan malalaman, pastor? Dumating na ba sa point ng iyong buhay na may kumausap sa'yo dito sa Zion, tapos sabi niya, papakilala ko sa iyo si Jesus at sasabihin ko sa iyo mabuting balita. By the way, sino po dito yung nagpapasalamat na naimbitahan po kayo sa umagang ito? Amen? At naimbitahan tayo dati. Pwede po ba nating palakpakan yung mga nag-invite? So mamaya po, plug lang natin, no? Yung second service po natin, once a month, magiging po siyang royalty service. So ibig sabihin, lahat ng mga singles, mga nag-work, kahit di nag-work, mga young adults, tsaka mga students, invite natin sila mamaya dito. Puputaktihin po ng mga pagkain yung likod. Pero pwede lang po kumain doon, ikaw tsaka yung ma-invites mo. Okay? Tapos mamaya, ibang level po, wala na kayong makikita, puro usok na lang po. Pero hindi po diskuhan, okay? Joke lang po yan. Pero ibig sabihin, we will worship God according po sa level ng mga wala pang asawa. Pero kung hindi po maka-attend yung friends nyo ngayon, pwede silang pumunta mamaya, welcome na welcome po. So ngayon mga kapatid, balikan natin story natin. Yung anak ng high priest na yun na sa Skeva, feel nila eh. Ginamit nila yung pangalan ni Jesus eh. Na may na-meet talaga silang mga encounters na, sinapian eh. Ginamit nila yung pangalan ni Jesus, pero wala silang experience kay Jesus. Wala silang pagkakilala. Ang alam lang nila mag-quote, ang alam lang nila mag-name drop. Manggamit ng pangalan. Kaya sa puntong ito, mga kapatid, if we will extract a principle, tandaan po natin sa bawat sa atin, you must have Jesus. Sabihin nga po natin na malakas, yes. Pinapakita po dito yung matinding pangangailangan na dapat kilala mo si Jesus. Ang hirap mag-cast out, ang hirap magpalayas ng karamdaman. Kung si Jesus wala naman sa'yo. Kaya yung tanong ko po kanina, isa po ba itong trahedya or komedya? Pareho po. Pareho po. Kaya tanong ko po sa inyo, mga kapatid, is it possible that many people call on Jesus without really knowing Him? Yes. Sana hindi po tayo yun. Pero kung hindi ka pa sigurado, kapatid, mamaya magkakaroon tayo ng chance. Kilalanin mo ang ating Panginoon. At tignan po natin yung kasunod na verse. Ano pong nangyari doon sa mga nagpanggap? Verse 16, tapos, sinunggaban sila nung lalaking sinapian. Tinalo silang lahat. Isa lang to, mga kapatid. Tinalo silang lahat. At sobrang sinaktan. Kaya lumabas sila ng bahay na hubad at sugatan. Niyari talaga sila. Manggagamit kasi. Pero alam niyo, mga kapatid, huwag mong hangarin na nagpapalayas ka. Huwag mong hangarin na healing minister ka. Ang hangarin mo, siguraduhin mong na kay Jesus ka. Na kay Jesus ka. Sigurado ka na ba, kapatid? Mag-post lang ako sandali dito. Pero sigurado ka na ba talaga na si Jesus ay nasa iyo at ikaw ay na kay Jesus? Kaya grabe po yung effect nito, mga kapatid, right? Kaya it leads us po sa ating pangalawang responsibility. Dapat po, mga kapatid, responsibility number 2 ay tayo ay magpakita ng repentance before our Lord Jesus Christ. Magsisi tayo. Ayusin natin ang buhay natin. Kaya nga, mga kapatid, dun sa pagkilos na yon, tignan niyo po yung kasunod. Nabalitaan ito ng lahat ng Jews at Gentiles na nakatira sa Ephesus. At tignan niyo po yung kasunod. Pwede po ba nating basahin yung mga nakadilaw na salita? 1, 2, ready, let's read.
Natakot silang lahat at pinuri nila ang pangalan ng Panginoong Jesus. Ngayon, may tanong po sa bawat isa. Paano mo malalaman na tunay at totoo ang faith kay Lord? Paano po malalaman? Pag nagtaas ba ng kamay? Pag maraming invites? Pag nagpakain mamayang lunch? Ang kasagutan po ay may pagsisisi o pagtalikod sa masamang gawa at masamang gawi. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, magsisi na tayo. Thank you po sa inyong pagngiti. Magsisi na tayo. At tignan po natin, sabi po ng verse 17, di po ba napapurihan ng Panginoon? Tignan po natin yung verse 18. Marami sa mga naging disciples ang dumating, at basahin niyo po yung kasunod, at umamin sa mga ginagawa nilang masama. In other words, nag-confess sa masama nilang ginagawa. Yun kaya yung kulang sa atin ngayon, mga kapatid. That we are ministering, we are reaching out to many people, pero ayaw nating talikuran yung mali nating gawa. So ayusin muna natin before we use the name of our Lord Jesus Christ. Tignan pa po natin kasunod. Verse 18, sabi po sa verse 19, maraming nagpa-practice ng witchcraft o pangkukulam. Tapos nagdala daw po sila ng kanilang mga paraphernalia in public para sunugin. At alam niyo po mga kapatid, nung kwentahin, umabot sa 50,000 silver coins nung panahon nila ang halaga ng mga libro. So magkano yung 50,000? Pastor, maliit lang 50,000 ngayon. Ngayon! Pero noon, magkano po iyon? Sa value ng pera natin ngayon ay $5 million. Or over 300 million pesos. Kaya maapatitignan niyo po yung verse 20. Kaya mas lumawak pa at naging, makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Bakit? May mga nagsunog eh. May mga nag-ayos. May mga nag-confess. Sunugan eh. Kaya naalala niyo po yung maapat sa encounter, magsusulat ng mga kasalanan, pupunitin, tatakpan, tapos papakuha ulit. Ganyan. Tapos itatapon. Parang ganun po yung idea. Sinusunog dapat yung maling gawa. Tinatapos dapat. Hindi pinagpapatuloy. Amen? Kasi ang katunayan yan, mga kapatid, tignan niyo po ito, that repentance can be costly. Hindi pwedeng nagre-repent ka na wala kang tinatalikuran. Hindi pwedeng nagre-repent tayo na gano'n na lang balik sa dati. Kasi mabuti ang Panginoon. Kasi gracious ang Panginoon. Hindi po eh. Kailangan natin ito. Maybe we need so much confession and true repentance sa ating mga cell group, sa ating church, para talagang makita natin ang matinding pagkilos ng ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, mabigat. Mahal ang magrepent. Dapat mong talikuran at itapon. Pero alam niyo po, iniisip niyo mabigat mag-confess, right? Ang hirap naman, pastor. Sabihin ko sa leader ko, ganito ginagawa ko, umamin ako. Mali rin naman siya. Lahat naman tayo dito mali Pero mga kapatid, mabigat ngang gawin yon. Pero pag ginawa, matinding gagawin ni Lord. Ang mas mabigat, yung hindi mo isurrender yan. Dadalhin mo yan palagi, feel mo yung kabigatan, isisisi mo sa lahat yung kabigatan, ayaw nating aminin. And it really means that you will just bring curse and judgment sa ating buhay. At ang masaklap, that it may cause others or other people to become victims ng demonic attack sa buhay natin. Nangyayari ba yan sa buhay natin? Mga kapatid, it's time to repent before God. Kaya tatandaan natin sa buhay, sa pananampalataya, choices have consequences and bad choices have victims. At sana hindi tayo yun. Ayaw ng Panginoon na maging victim ka. Amen? Gusto ng Panginoon ng kanyang mga anak victorious because of what He has done on the cross for you and for me.
So magsisi tayo mga kapatid. I-give up natin, hindi natin magandang ginagawa. Let's turn to Jesus at magkakaroon ka ng kalayaan at ng victory sa Kanya. Huwag kang gagawa ng mga bagay na magkukos ng harm sa Kanyang pangalan, na mababawasan yung fame or yung pagiging trending ni Jesus sa school mo, sa work mo, sa family mo. Kaya tandaan mo ito mga kapatid, if you are living a life that embarrasses the Lord, turn away from that and turn to the Lord. Iwan mo na yan. Iwan mo na yan at lumapit tayo sa ating Panginoon. So, tandaan natin, we must have this relationship with Jesus. We must repent before Jesus. At yung pangatlong responsibility natin, mga kapatid, ay kailangan yung matinding paggalang natin sa ating Panginoon. Sabihin nyo nga po ulit, reverence. Reverence. Ang pangalan niya ay ang pinakamataas ng pangalan sa lahat. Ang pangalan niya ang pinakabanal. Wala nang makakaabot sa kanyang pangalan. He's the most glorious. He's the highest. He's the greatest. Wala nang iba pa. At ito po yung paalala ng Panginoon even sa Old Testament. Kaya tignan po natin yung sinasabi sa Exodus 20 verse 7. Huwag mong gagamitin sa masama o sa walang kwentang bagay ang pangalang kong si Lord na Diyos mo. Dahil sabi ni Lord, dito sabi niya, dahil ako mismo, si Lord, ang magpaparusa sa gagawa nito. So mag-ingat pa rin tayo mga kapatid. Mag-ingat tayo sa ating sinasabi. Huwag tayong magsabi na, sabi ni Lord sa akin eh. Magsabi tayo na ganito, pero according dapat sa kanyang authority. Hindi basta-basta. Okay? Huwag mong gagamitin ang pangalan ni Jesus para sa kasalanan. Nabanggit natin noong nakaraan. Magpe-pray ka, pero ganito naman yung prayer mo. Lord, sana po hindi mabuntis yung girlfriend ko in Jesus' name. Hindi mo pwede gawin yun. Mali yun. Lord, sana pagka nangupit ako, kailangan ko talaga. Sana hindi po ako mahuli in Jesus' name. Lord, pupunta kami nung kabit ko sa isang lugar. Sana hindi kami mahuli. Tawang-tawa tayo mga kapatid, ano? Nakakatawa siya. Pero mukhang bumaba ang level natin sa paggalang sa pangalan ng Panginoon. Sino po dito yung magsasabi, Panginoon, simula ngayon, igagalang po kita, paparangalan po kita. Amen, amen. We obey Jesus at gagamitin natin yung pangalan niya according to His will, His character, and His word. Amen? Kaya mga kapatid, tumasaklak, balik na naman tayo sa pinag-usapan natin kanina. Do you disobey Jesus and then want to use His name? Sana hindi. So alalahanin natin saglit, right? Yung isang pangyayari po sa bayan ng Panginoon sa Old Testament. Ang pangalan po ng bayan na yun ay Israel. Tinipon ito ng Panginoon para lumaya sila sa Egypt na nag-aalipin sa kanila para magkaroon sila ng sariling identity at makilala nila si God bilang kanilang God. Tapos sabi po ni Lord ganito, lahat ng dadaanan nyo, magtatagumpay kayo. Pero meron po isang nakakalungkot sa Joshua chapter 7 na pangyayari na kung saan natalo ang bayan ng Israel mula sa bayan ng AI. Hindi artificial intelligence, okay? Kundi ito po yung bayan na yon. Maliit lang po ito, pero bakit sila natalo? Kasi nga merong kasalanan sa loob ng kampo. Naalala niyo po, sa may nagtago, sabi kasi dapat wag niyong kunin. Nakita niyo isang sundalo, mukhang tindi iPhone 17 Pro Max, kunin ko na lang. Kinuha niya yung mga robes, ganyan. So nakita ni Lord John, kaya sabi ni Lord, gawin na lang, talo na lang yung bayan ko. Kasi may kasalanan. Parang ganun po. Tapos alam niyo po, sabi ni Joshua, Lord, paano yan? Natalo kami. Lord, paano yan? Nagtakbuhan. Yung bayan mo mula sa kaaway. Lord, paano yan? Alam ng ibang bayan, tinalo namin sila. Pinulbos namin sila. Pero pagdating sa malit na lugar na to, talo kami. Sabi niya sa verse 9, for when the Canaanites and all the other people living in the lands hear about it, they will surround us and wipe our name off the face of the earth.
Sabi niya, and then what will happen to the honor of your great name? Alam niyo po, siguro sumagot si Jesus, matindi naman yung pangalan ko eh. Problema, hindi niyo pinarangalan yung pangalan ko. Kaya nung inayos po nila, naalala niyo, nakuha nila yung victory. Ulitin ko po, nung inayos nila, yung nangyari sa loob ng kampo, nagkaroon ng victory. Sino po dito nag-ahangad ng katagumpayan sa buhay natin? Amen? Sa school, sa family, sa cell group, kailangan may ayusin tayo. Kailangan parangalan natin mabuti ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya tandaan niyo po ito mga kapatid, any misdeed and any misuse of Jesus' name endanger our life, our effectiveness, and may cause our defeat. Our dreams will be turned into nightmares. Goals will be turned into ghosts. Our lights will turn into darkness. And instead of victory, baka trahedya ang makuha natin. Mga kapatid, dahil si Lord ang pinakamataas na pangalan at pinakabanal, siya ang nagbibigay ng blessings, tama? Pero pwede rin na sumpain niya ang mismong blessing na pinanghahawakan mo ngayon. Kaya paalala po sa ating lahat, don't allow the name of Jesus to be dishonored and disrespected. Igalang po natin ang ating Panginoon. Parangalan natin ang kanyang pangalan. Yan ang responsibilidad mo at responsibilidad ko. At naging problema pa po ito talaga ng Israel hanggang sa panahon nila Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, tinuturuan mo ang iba, pero ba't di mo tinuturuan yung sarili mo? Sabi mo sa iba, huwag ka magnakaw, pero bakit ikaw nagnanakaw? Sabi ng manunulat, pero ikaw, sabi mo, huwag mangaliwa, pero ikaw nangangaliwa. Tapos sabi sa verse 23, pinagyayabang mo na pakinext na lang, pinagyayabang mo na sakop ka ng batas ng Diyos, pero bakit mo binibigyan ng kahihiyan ang Diyos sa anong daw po? Sa di mo pagsunod sa batas niya. So mga kapatid, tignan po natin yung prinsipyo na to. No? Hindi mo nga ginagamit ng basta-basta yung pangalan ni Lord. Pero hindi naman daw tayo sumusunod sa utos niya. Ganon din po, nagbibigay tayo ng kahihiyan sa ating Panginoon. Kaya ano daw po nangyari dahil dyan? Sabi po sa verse 24, sabi sa scripture, nilalait ng mga Gentiles tuloy ang pangalan ni Lord dahil sa inyo. Pero alam niyo po mga kapatid, right now, mabigat po yung mga narinig natin. Amen? Pero kailangan po natin mapainggan kahit po ako. Mag-ingat tayo. Lagi na nating dala yung pangalan ni Lord. Nakaka-gather tayo ng malalaki. We are doing great things. God has been blessing us. Pero mag-ingat pa rin tayo palagi. Kasi kailangan natin palaging parangalan ang pangalan ni Jesus. Kumusta yung mga post mo sa Facebook? Kumusta yung mga My Day mo? Kumusta yung mga pinupuntahan mong mga lugar? Does it bring glory to your name? When you post your whole picture, does it bring glory to your name? When you post a picture with someone, does that relationship bring glory to God? Napaparangalan ba siya mga kapatid? Sikapin natin. Dahil mahal ka ng Panginoon. And we have been given the authority and responsibility sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya ito po yung panawagan sa ating lahat. Pwede po ba tumayo tayong lahat? And may I ask the worship team na pumunta na rin po dito. Ito po yung panawagan sa atin. Pa-next na lang, brother. Yan. So kung tayo ay naging guilty, lahat naman po tayo, na hindi tayo naging responsible for using the name of Jesus, may pag-asa pa. Maayos pa tayo. Amen po ba, Dan? Amen. So tignan po natin, number 1, kailangan may panawagan para sa pagsisisi ng ating mga buhay. A call to repentance. Magsisi tayo. Huwag na nating itago. Idulog natin. Lapit ka sa isang mapagkakatiwalaan. Yung hindi ka ichichismax. Lapit ka sa isang friend mo o sa leader mo sa church
Sabihin mo, ito po yung naging kasalanan ko. Tulungan niyo po ako na mag-pray para sa kapatawaran. Tandaan niyo po mga kapatid, what is it in our life or personal, private na area ng buhay natin that prevents you na mapangiti ang ating Panginoon? Meron ba kapatid? Meron ba? Yung pag tinitignan ka ng Panginoon, para naaasiman yung Panginoon sa atin, itigil na natin yan. Mukha ka lang pinagpapala ngayon. Mukha lang. Pero darating yung time, ang dulo nito ay pagkawasak. Nabanggit po yan sa Proverbs 29. Pero mga kapatid, God is inviting us, talikuran mo yon before it's too late. Amen? And pangalawa, it is a call for renewal. Kailangan ma-experience natin muli yung power niya. Ma-experience natin yung kanyang pagkilos sa ating buhay. Sino po dito yung nagpe-pray na nawa ang Panginoon kumilos sa ating mga buhay pag-aasawa? Amen? Buhay mag-asawa. Sino po dito yung nagpe-pray na nawa ang Panginoon kumilos sa ating mga pamilya? Sino po dito yung nananalangin na Panginoon, kumilos ka po sa aming mga anak? Amen. Sa ating workplace, sa ating school. At lagi po itong binabanggit sa atin, we can experience His power once again because a clean life is a happy life. At tandaan po natin, maliban sa malinis ang buhay, ang totoong malinis ang buhay ay talagang nakasuko sa ating Panginoon. That's why a surrendered life is a powerful life. Kapatid, God wants you to become powerful. Amen? Makapangyarihan ka. Hindi pwedeng problema yung pipigil sa'yo. Hindi pwedeng karamdaman ang pipigil sa atin. Amen? Hindi pwedeng kahirapan. Hindi pwedeng atake ng kaaway. Kasi ang Panginoon natin makapangyarihan. Kaya magsuko tayo sa ating Panginoon. At git sa lahat, it is a call to reach out sa ating Panginoon. Kapatid, hangarin mo ang Panginoon na nawa nasa buhay mo talaga. Na totoo, na pag ginamit mo ang Panginoon, pangalan ng Panginoon, ay talagang nasa iyo siya at ikaw ay nasa Kanya. Tandaan mo mga kapatid, this is the most important decision in the world. Kaya ang paalnyaya natin sa bawat isa, reach out to Jesus. Call upon His name. So pagkatapos ko po dito mag-pray, aawit po sila Doc Joy nung yung Tagalog, Awitin Ko Man. Yung ba yung title nun? Wala ka katulad. Okay. First line no? Pero pag kinanta nyo po iyon, tignan nyo po mabuti yung mga lyrics. Hindi nyo to pwedeng kantahin ng basta-basta. Kasi parang kino-compare mo talaga si Lord sa anumang pinangahawakan natin sa mundo, only to find out na walang-wala po pala talaga yun. And then babalik po tayo dito mamaya. For you, para ayusin natin yung ating relationship sa ating Panginoon. Awitin po natin mga kapatid.